Isang maulang umaga po. Maulan talaga. Before the throne of God above. Yan ang sabi niya. Sa harap ng trono ng Diyos sa kaitaasan, we have a strong and perfect plea. Merong namamagitan para sa atin. Isang dakilang saserdote na ang pangalan ay pag-ibig at mabubuhay kailanman. Siya yung mamamagitan para sa atin. Siya yung mangungusap para sa ating mga pangangailangan. Siya yung magsasabi sa mga bagay na hindi natin tamang masambit, maging yung mga daing at maling panalangin. Siya yung magpapahayag sa Ama sa lahat ng bagay na ito na kailangan natin. He who ever lives, siya na mabubuhay kailanman, ang siyang magiging tagapamagitan natin. Di ba napakagandang mensahe ng awit, no? Mula ba sa simula hanggang sa dulo, wala kang itapon doon sa mga titik na ginamit nung may akda nung awit. Napakaganda nung mensahe niya. Sa ating text ngayong umaga, sa Hebrews chapter 2 verses 1 to 4, makikita natin na pagkatapos na mabuo, after completing the 7 testimonies from the Old Testament, the book of Hebrews, kung ating titingnan, actually sa title pa lang niya, ay intended ito sa mga taong ang pananalita ay Hebreo, mga Hudyo, mga purong Hudyo. Hindi lang basta Hudyo, kasi ang mga Samaritano ay kalahating Hudyo po yan. Pero yung mga Hebreo, hindi lamang ito yung mga nanatiling hindi nag-asawa ng mga ibang lahi. Ang mga Hebreo, ito yung mga patuloy na yumakap sa mga tradisyon, paniniwala, kultura at kustumbre ng mga Hudyo. Kaya nga kahit hindi na ginagamit ang salitang ito, sila ay nanatiling ang lengguwahe ay Hebreo pa din. Kaya yung pagpapaliwanag ng may akda ay laging may kaugnayan sa lumang tipan. So mababakas mo yan sa first chapter 1 ng Hebrews. He wrote the complete declaration of God, the testament, sa chapter 1, na kung saan ang may akda ng Hebreo ay ipinahayag kung papaanong mas nakakahigit si Kristo, the superiority of Christ over the angels. Pagkatapos nun, he begins the second chapter with the word, therefore. Kung kaya nga, yan ang sabi sa Tagalog. Mapapansin ninyo, parang may mali pagkalalagay ng chapter, parang ganun ang sasabihin natin. Bakit naman sa umpisa pa lang ng chapter 2, verse 1, the very first word that we can read is therefore. Ang therefore ay ginagamit parang start ng conclusion. Ito, start pa lang siya ng chapter. Kaya kung hindi nyo alam yung sa chapter 1, parang magugulo tayo lalo dito. Pero gusto kong i-summarize yun, ibuod yung unang kabanata na ang sinasabi niya, oo, ang mga anghel ay mga tagapaglingkod ng Diyos, ang mga anghel ay malapit sa Diyos, pero yung kanyang conclusion, sa lahat ng ito, mas nakakahigit ang ating Panginoong Hesukristo. At ang sinasabi niyang panghamon sa mga kanyang unang sinulatan, kung ating pinaniniwalaan na yung lahat ng naitala sa unang kabanata ay mahalaga. Therefore, it has a radical implication for us how to live our lives. That is the challenge in the second chapter. Ang sinasabi niya, kung kaya nga, dapat
maunawaan ninyo ito. Dapat bigyan nyo ng pansin ito. Therefore, we must pay much closer attention to this. Yan ang sabi niya. Tingnan nyo po, basahin ko uli ang verse 1. Kaya nga, dapat lalo nating panghawakang mabuti ang mga narinig natin upang hindi tayo maligaw. Tinatawag yung pansin ng mga mambabasa. Sabi niya, dapat lalong panghawakang mabuti yung mga narinig na itinuro sa atin upang hindi tayo maligaw. Ang tinutukoy ng may akda, the author is speaking about the superiority of the angels, about the marvelous comparison he has given about Jesus being superior over the angels and over all created things. Ang sinasabi niya dito, lahat, ang mga anghel, mahalaga yan. Ang lahat ng sangnilikha ay mahalaga yan sa Diyos. Pero si Kristo, mas mahalaga yan kaysa sa lahat ng ito. Kung kaya nga, para hindi kayo mawala. Nakita niyo po yon? For you to not be drifted away from what you have heard. Para hindi, yung drifted away, ito yung parang sinisiklot-siklot ng alon kung saan na lang dalhin. Merong mga taong ganito na darating ito, okay sa kanya, darating ito, okay din sa kanya, kahit saan dalhin ng agos, susunod-sunuran lang. Mga mananampalataya, sabi ng may akda ng Hebreo, makinig kayong mabuti upang sa gayon hindi kayo mawala. Pay the closest possible attention to it. And I want you to internalize that, to personalize this message for all of us. Sabi niya, pakinggan ninyo, isa puso ninyo. Yan ang sinasabi ng may akda. The message declared by the angels proved to be reliable. Nakita niyo po yung kanyang argumento. Oo, reliable yung mensaheng dinala ng mga anghel. Alin ba yung tinutukoy niya dito? This is a reference to the Old Testament idea hinted at Deuteronomy chapter 33. Ang sinasabi ng may akda, noong panahon ni si Propeta Moises ay nandoon sa bundok ng Sinai. At nang marinig niya at matanggap niya ang mga kautusan sa Diyos, there were myriads of angels present on that occasion. May mga angheles na isinugo ang Diyos na sila yung magdadala. Remember, ang Diyos ay hindi po nakita kailanman ng tao. Hindi po siya nakaharap pa kahit nino. Ang sabi ng Biblia ay mamamatay kapag ka nakita ang Diyos ng mukhaan. Pero sa karanasan ni Moises, sinasabi niya, parang nakita ko ng mukhaan ng Diyos. Ang sinasabi niya, merong mga manifestations, may mga pagpapahayag na ang Diyos meron siyang isinugo, nangusap, sumulat. Kaya nga pinag-uusapan pa ngayon kung yung 10 utos daw ay isinulat ba o sinabi lang ng Diyos at isinulat ng kung sino, hindi po talaga malinaw ito kung ating titingnan. Ako'y naniniwala, merong laksang angheles na nandoon nung panahon na yon. So the author of Hebrews says that if the law that came from the angels was reliable and yet ignored by the people in the Old Testament, ay tinanggap na po nila yung kanilang parusa. Reliable itong sinabing ito ng Diyos sa pagitan ng mga anghel, pero hindi pa rin nila tinupad kung kaya't kanilang natanggap na ang kanilang parusa. At yung kanyang argumento iaakma doon. Kung yung mga sinabi lang ng anghel na hindi tinupad ay naparusahan sila. Lalo na kung yung sinabi ng anak ng Diyos mismo ay hindi mo susundin. Kung yung sinabi mismo ni Kristo na masigit sa mga anghel ay hindi mo susundin, papaano ka makakatakas?
Kaya nga yung temang pag-uusapan natin ngayong umaga, walang makakatakas. Yan ang sinasabi niya. The central theme of this chapter is the theme of escape, pagtakas. If not in the whole chapter, at least in this section, it is very clear. Ang kanyang tema na pinag-uusapan, escape, pagtakas. And when you think of escape, you think of some kind of deliverance from a dire and life-threatening situation. Nakatakas ako sa mga kamay ng mga kidnapper. Hindi ba yun na sinasabi? Nakatakas yung mga sundalo doon sa mga nag-ambush sa kanila na pinalibutan sila at nakapag-retreat sila ng ligtas. That is an escape. But the most common idea with which we associate the idea of escape is imprisonment, pagkakakulong. Hindi lamang sa presinto, not just an idea of it, not just from jail, but from those prisons that are most notoriously inescapable. Meron ba kayong alam na kulungan na talagang hindi ka makakatakas? Sa mga pelikulang napapanood natin, no? Lalo na walang pasok, yung 1 week kang nanonood, ang dami mong napanood na ganito. Anong alam ninyong mga kulungan, mga prison na ang hirap-hirap takasan? Sikat sa buong mundo ang kulungan ng Alcatraz. Remember, ilang pelikula na yung ginawa dyan patungkol sa pagtakas mula sa Alcatraz. Dahil kung nakatakas ka daw doon, napakagaling mo. Yan. Yung isa pa, yung Devil's Island. Ito ay isang isla, yung pangalan pa lang niya ay Isla ng Diablo. Talagang parang ang hirap-hirap mo. Makatakas ka na doon sa kulungan, hindi ka makakatakbo dahil ang layo-layo niyan. Sa Biblia, yung Isla ng Patmos ay isa sa mga pinaglalagyan ng mga kriminal, mga convicted criminals na para hindi sila makatakas. Pero yung pinakagusto ko, yung Chateau d'If. The Chateau d'If, sabi niya, French po kasi ito, kaya medyo mahirap banggitin. Pero mas kilala niyo ito yung kulungan na kung saan na itinapon si Edmond Dantes. Hindi niyo na-recall? Siya yung bida doon sa pelikula. Actually, it was taken from the novel The Count of Monte Cristo. Hindi niyo pa rin alam. Ang Konde ng Monte Cristo, yan, may Tagalog ito eh. May Tagalog version. Meron siyang So, nakulong siya doon. At talagang ang hirap-hirap tumakas doon sa Chateau d'If. Yan yung lugar na, yung kulungan pa lang, hindi ka na makakalabas. Kung makalabas ka man, ay hindi ka makakaalis. Isla ito eh. Yan. At doon nakulong kwentuhan ko kayo saglit nung napanood ko, no? Ni Edmond Dantes, nakulong siya doon. So, nailagay siya sa solitary confinement. So, wala kang kausap. So, halos mabaliw na siya dahil wala naman siya talagang kasalanan ayon doon sa kwento. Siya ay na-frame up, pero dahil makapangyarihan yung mga nag-akusa sa kanya, nakulong nga at ang sentensya ay dalhin doon sa nakakatakot na prison na yon, doon sa kulungan na yon. So sa kanya parang wala na siyang pag-asa. Hanggang isang araw, merong humuhukay na narinig niya papunta sa kanya. Ito pala ay isang pare na frame up din. Itong pare na ito ay napakarunong at gumawa siya ng plano kung paano tatakas. Tinansya niya. Sa kanyang araw-araw na paglabas sa kanyang selda, kinarkulan niya kung paano siya makakatakas. So paunti-unti ay gumawa siya ng lungga at nung maisakatuparan na yon, sa kanyang tansya, yung taas ng lungga na kanyang binutas ay lampas na doon sa pader ng kulungan. Pero alam niyo po kung saan siya, nung gumapang siya, binutas yung kulungan sa taas, alam niyo kung saan siya napunta? Doon sa kulungan ni Edmond Montes. Hindi pa palalabas ng kulungan, nagkamali siya ng kalkulasyon. Kaya nung nangyari yon, sabi niya, wala naman palang ito, ilang taon kong pinlano at isinagawa, nauwi lang sa wala.
Pero dahil nandun na siya, naging magkabarkada silang dalawa. Itong pari na ito ay napakarunong sa larangan ng agam, ng siyensya, ng iba-ibang karunungan. Pero yung pinakamaganda dito, meron siyang mapa na itinago. Yan. So naging magkabarkada sila at nung malapit na siyang mamatay, ay ibinigay yung mapa kay Edmond Dantes. Dahil nga meron ng lungga, para makatakas si Edmond Dantes doon ay nung mamatay yung pare, ay gumawa, nung nangangamoy na siya matagal bago siya natagpo ang patay. Nung kukunin na siya para itapon nung, parang meron silang doon, kargador na tinatapon doon sa dagat yung mga namamatay, pinalitan niya yung bangkay. Siya yung pumalit. Hindi nyo kasi napanood to Pinalitan yung bangkay tapos itinapon sa dagat kaya siya nakalabas. Paglabas niya, hinanap niya yung kayamanan, pagkatapos ay siya yung naging konde, naging count, naging, alam niyo ba yung konde? Parang katumbas ng duke. Yan, sa mga kaharian, naging isa siyang mayaman na binili niya yung isang napakalaking bahay at estate doon sa isang lugar at ganun siya. Nakuha niya ulit yung asawa niya, yung pamilya niya na naging asawa na nung kalaban niya. Kaya kung titingnan ninyo, hindi ako marunong magkwento, pero makikita mo yung sinasabi ko na parang yung walang pag-asa na kulungan, nagawan ng paraan para makatakas siya dahil doon sa parang napaka-imposibleng paraan, napakagandang kwento. That is a story about escape which is so thrilling, and I can say what an escape story that one is. Napakaganda niya. But as dire and dreadful as the circumstances were in Chatutif, there is an even greater, more dreadful captivity than any human being can imagine. Kung mahirap na takasan yon, sa buong mundo, sinasabi nila itong Chatutif na ito sa Pransya, ang pinakamahirap na makatakas, meron pang isang lugar na higit na nakakatakot at napaka-mapanganib na hindi siya matatakasan. At ito ay ang impyerno. Ito yung gustong sabihin ko na iniaangkop sa kwentong ito dahil ang tanong ng may akda, how shall we escape? Sabi niya, papaano tayo makatatakas? How shall we escape if we neglect such a great salvation? Beloved, this is a rhetorical question. Ito ay tanong na hindi nangangailangan ng agarang sagot. At ang totoo, parang sinasabi ko, paano kung hindi namatay si Ninoy Aquino? That is a rhetorical question. Hindi na mo na pwedeng sagutin yon dahil alam mo na kung ano yung nangyari. Parang binibigyan lang natin ng mga bagay na kailangang pag-usapan at pag-isipan, kaya nga sinasabi lang ito. Ang tanong ng may akda ay hindi talaga naghihintay ng sagot because the answer to the question is simple. We cannot. Paano makakatakas? Walang makatatakas. Yun ang mabilis na sagot. Maaring may makatakas sa Alcatraz o sa Devil's Island or even sa Chatutif. But the one person from which no one ever escapes is hell. Sino mang maitatapon doon sa kaparusahan ng impyerno, wala nang pag-asang makatakas. There is no escape route. No, you cannot dig under it. You cannot climb over it. No guard can be bribed. The sentence cannot be ameliorated. Hindi na pwedeng baguhin yung sentensya. The author of Hebrews speaks of an escape from that captivity. Have you heard that? Yung lugar na ito na walang makakatakas. Yung parusa na ito na wala nang makapagbabago. Pero narito sinasabi ng may akda ng Hebreo, merong paraan
para makatakas doon. Naunawaan po ba natin yung ating narinig? Merong kaparaanan para makatakas sa lugar na iyon na tinatawag na impyerno. Ang pinakadakilang kaligtasan. This is not just a great escape. This is a great salvation. We have heard from the Word of God Himself about this great salvation. Ito yung sinasabi niya. Ang salita ng Diyos mismo, sinasabi niya, pwede tayong makaligtas. Pwedeng maligtas dito. But let me pause and comment on that the very idea of salvation. Ligtas. Maligtas. Ginagamit natin ang salitang ito sa church, pero ano ba talaga ang kahulugan niya? Ligtas ka ba? Yan ang madalas na itanong sa atin. Kasama ka ba sa mga ligtas? Ano ba talaga yung tinatanong sa atin? Well, if you will be asked of that question, if I will be asked, I will certainly answer that question with another question. Sasabihin ko, maliligtas saan? Kung tinatanong nila na ligtas ako, ang ibabalik kong tanong, ligtas ako saan? The idea of salvation suggests the idea of some kind of escape. Yung maligtas, ang sinasuggest dito ay makatakas, a deliverance from a dire circumstance. Yung kalagayan na parang wala ng pag-asa. To be saved, yung verb na ito na ginamit sa Biblia, maraming pagkakataon makikita natin ito sa lumang tipan halimbawa, kapag ka ikaw ay gumaling sa isang life-threatening illness, sa isang sakit na alam mong ikakamatay mo. Hindi ba't ganito yung nangyari nung merong isang tao na pinagaling ang ating Panginoong Hesus? Ang sinabi niya, your faith has saved you. In Luke chapter 7 verse 50. Dahil sa iyong pananampalatay, naligtas ka. Pero hindi ito tumutukoy sa kaligtasang pangwalang hanggan. This is not about eternal salvation of our soul. This is about rescue from the dreadful disease. Naligtas siya doon sa kasalanan, sa karamdaman na yon, dahil gumaling lang siya. Sa lumang tipan, makikita rin natin na kapag yung mga Israelita, ang bayan ng Diyos ay nakikipagdigma at tapos ay namagitan ng Diyos sa kanila at sila'y mananalo. Ano sasabihin ng banal na kasulatan? These people were saved from military defeat because of God's intervention. They were rescued by God. And that was rescue from a clear and present danger. Malapit na silang magupo, mapatay ng kalaban, pero tinulungan sila ng Diyos. There is salvation in the general sense that has manifold application. Sa Biblia, iba-iba po ito. Iniligtas sa karamdaman, iniligtas sa kaaway, iniligtas sa patibong. Maraming pagliligtas ang sinasabi ng Biblia. But when the Bible speaks about salvation in the ultimate sense, it speaks of the ultimate escape from the ultimate dire human condition. Ang sinasabing pagliligtas dito ay hindi lamang yung maligtas ka sa sakit, hindi lamang yung maligtas ka sa ulan, hindi lamang yung maligtas ka sa bagyo o sa mga hold-upper or sa aksidente. Hindi po. Ang ibig sabihin ng kaligtasan ito na sinasabi ng banal na kasulatan ay ang pangwalang hanggang kaligtasan sa puot ng Diyos. Alam natin ito, hindi ba? Sinasabi ni Pablo sa aklat ng Roma na ang puot ng Diyos ay nahayag mula sa langit dahil sa kasalanan ng sangkatauhan. There is this wrath coming from heaven. Nakaamba na ang palakol. Yung tilted pot, yung malaking kaldero na nakaumang na, nakaamba ng ibuhos ng Diyos ang kanyang puot.
to be rescued from the wrath that is to come. Kaya lang minsan nakakainis o kung hindi man nakakatuwa, merong mga tao, nakita niyo na po, once nung huling magbiyahe kami pupuntang Batangas, I saw this billboard. Ang sabi niya, God is not angry. Hindi raw galit ang Diyos. And that message given to every motorist as they travel up and down that highway is a pernicious heresy. Ito ay napakapanganib na pamumumusong o pagtuturo ng hindi tama. Dahil kung ang Diyos ay hindi galit, dahil kung wala yung puot ng Diyos na darating, I believe this is the gospel's ultimate great news. Kung talagang hindi galit ang Diyos, kung talagang hindi siya napupuot, palagay ko wala nang hihigit na mabuting balita kaysa doon. Pero alam natin, hindi totoo yun. Dahil sa mga simpleng mensaheng ito na wag raw nating pag-usapan ang puot ng Diyos, mag-concentrate lang tayo sa pagmamahal ng Diyos because God is not angry, then nobody needs to worry about anything. Hindi na tayo kailangang mabahala pa. At least not about the anger of God. If that sign is true, then ano pa yung aalalahanin natin? Hindi naman pala napupuot ang Diyos. But that is not true. Hindi lang sa hindi siya totoo, ito ay napakapanganib na kabulaanan na sabihin ang Diyos ay hindi napupuot. Dahil ang puot ng Diyos kagaya ng sinasabi, as we are told in the scriptures, paparusahan ang lahat. Ito'y ipinahayag sa buong sansinukob. Isang araw ang puot ng Diyos ay mararanasan ng sangnilikha. It is revealed to the whole world. Yun ang sinasabi niya. Ito yung mensahe ng Ebanghelyo. Ang puot ng Diyos ay kanyang ipapataw sa sangkatauhan. But we are all at ease. Maraming tao, makita mo, wala siyang pakialam doon. Hindi tayo natatakot sa puot ng Diyos. Dahil nakikita natin, hindi naman siguro galit ang Diyos. Ang Diyos ay pag-ibig, hindi naman niya siguro gagawin yon. Paulit-ulit ganito yung sinasabi ng mundo sa atin, that God is not angry, that we are not supposed to be anxious, that we need not worry about God, that God will save everybody. Ito yung sinasabi ng mundo. Hindi. Ang Diyos ay pag-ibig. Hindi niya maaatim na merong maparusahan. Ililigtas tayong lahat ng Diyos sapagkat tayo'y mga anak ng Diyos. Na ang kailangan mo lamang gawin para mamatay ay magpunta sa langit. At kapag ka namatay ka, sasabihin nila, no more pain. Rest in peace. But that is very far from the truth. The truth is that for non-believers, all a person needs to do to get into hell is to die. Ang kailangan lamang gawin ng isang hindi mananampalataya ay mamatay para magpunta siya sa kaparusahan sa impyerno. Ako din po, ang gusto ko at ang nasa ng aking puso, sana lahat tayo na mamamatay ay pupunta sa langit. But the Bible makes it abundantly clear that that is not the case. Hindi po ganoon. Alam nating lahat, mas madami yung pupunta sa kaparusahan. Mas malawak ang daan papunta doon. At marami yung ayaw dumaan sa makipot na pintuan. Pero doon sa malawak na daan, there awaits a judgment. The greatest calamity that anybody can ever imagine is to be sentenced to hell, to spend your eternity
in a place where there is no God. If Chatudiff, compared to hell, will be a luxury resort. Kung ihahambing mo yung nakakatakot na kulungan sa mundong ito, sa impyernong sinasabi ng banal na kasulatan, parang napakagandang resort ito na pagbabakasyonan. If you neglect that salvation, beloved, there is no escape. Itong pagliligtas na ito na sinasabing dakilang pagliligtas ng banal na kasulatan, kung hindi mo ito pahahalagahan, wala nang makatatakas kapag ka nakapunta ka sa impyerno. Posible bang ito'y hindi pahalagahan? The question is this. Tingnan ninyo ang ating banal na kasulatan. To whom is the author of Hebrews speaking? Sino ba yung kinakausap niya dito? He does not say, how shall they escape? Hindi niya sinabing, papaano sila makakatakas? Ang kausap ng author, ng may akda, ay mga Kristiyanong Hebreyo. Mga Kristiyanong tapat sa kanilang kustumbre, sa kanilang kultura, and yet tapat sa kanilang paniniwala sa ating Panginoong Jesucristo. Pero ang kinakausap niya, tingnan niyo yung tanong, hindi niya sinabing papaano sila makakatakas. Ang sabi ng verse 2, how shall we escape? Papaano tayo? Kasama yung may akda, kasama yung mga Kristiyano na kinakausap niya. Ang tanong ay hindi sinabing, papaano yung mga yon? Hindi po ganon. Papaano tayo makakatakas sa kaligtasan ito? Sabi niya, paano tayo makakatakas sa kaparusahang ito rather kung hindi natin pahahalagahan yung kaligtasan ito? No, he is not talking about the disinterested people. Aaminin ko, maraming tao ngayon, wala silang pakialam sa ebanghelyo. Maraming mga tao ngayon, hindi binibigyang pagpapahalaga ang salita ng Diyos. Hindi lamang nila hindi pinawawalang halaga, marami sa mga tao ngayon, they were utterly hostile about it. Maraming mga tao ngayon, kinakalaban pa nga nila ang salita ng Diyos. We have multitudes of people around the world who despise the gospel. Nakapanood na kayo ng debate ng mga Kristiyano at ng ibang pananampalataya. Makikita mo kung paano hinahamak si Kristo ang ating Panginoon. Buti na lang may mga Kristiyanong naninindigan na nakikipagmatuwiranan sa kanila. But admittedly, we have multitudes of people around the world who despise the gospel. But the author of Hebrews is not talking about those people. He uses the word we. That is us. If we will personalize it, brethren, kasama tayo dito. Ang tinatanong ng banal na kasulatan, papaano tayo makakatakas? Pastor, tinuturo niyo po, lahat ng tumanggap kay Kristo ay meron ng eternal security. Tama po yun, hindi nagbabago ang aking pananaw. How shall we escape if we neglect so great a salvation? Yun ang tanong niya. Remember, yung spirit nito ay rhetorical. Sinasabi mong totoong Kristiyano ka. Pero alam mo ba na kung hindi mo bibigyang pagpapahalaga ang Ebanghelyo, kung hindi mo bibigyang pagpapahalaga ang pagkapanginoon ni Kristo, papaano ka makakatakas sa parusang ito? Sabi niya. The answer to that rhetorical question is we cannot. We will not. Hindi natin kaya. Hindi tayo po pwedeng makatakas. Pero anong ibig sabihin nung pababayaan? What does it mean to be neglectful? If you will neglect this great salvation, sabi niya kasi, anong ibig sabihin nung neglectful dito? To neglect something is to overlook it. Yung hindi mo pinahalagahan, yung pinagbalang bahala mo lang siya.
to take it lightly. And certainly, wala kang malalim na commitment. You will not devote yourself steadfastly to it. Ito yung wala lang. Ano yung mga bagay na hindi natin pinapahalagahan? Yung mga tsinelas natin. Paglabas mo, tapon mo lang dyan sa labas. Pagpasok mo, doon ka sa loob. Paglabas mo ulit, wala siya. Anong gagawin mo? Hanap ka lang ng ibang sinelas. Hindi ka tatawag ng pulis kung hindi mo makita yung sinelas mo. Kahit nga hindi mo sinelas, isusuot mo paglabas mo, di ba? Walang masyadong balor ito. Hindi mo masyadong pinapahalagahan. Yan ang sinasabi ng neglect. Pero pastor, hindi po tsinelas yung mga miyembro ng church. Tama po yon. Pinapahalagahan yung mga mananampalataya. Nakita ninyo, palagay ko, napatunayan ko naman ang aking sinseridad na hanggat maaari, ayaw kong merong mabura sa listahan ng mga kaanib ng iglesia. In my pastoral heart, it will hurt me more than anybody else. Ayaw ko na merong maalis doon sa listahan ng mga kapatid na kaanib sa church. Pero ang realidad, kailangan nating tanggapin. Minsan, merong nagtanong sa akin, nag-uusap kami patungkol sa mga miyembro ng aming mga churches, ng ating congregation. And I was telling him how much I love the congregation of Solid Foundation. At ito yung sinabi ko sa kanya. Hindi naman siguro darating sa punto na iaalay ko yung aking buhay, sabi ko. Pero gagawin ko yung aking makakaya sa pangunguna ng banal na Espiritu hanggat maaari walang maalis sa kanila sa talaan ng membership ng Solid Foundation. Tapos ang tanong niya sa akin, palagay mo, Pastor, sabi niya, ilan sa kongregasyon mo yung totoong Kristiyano? At alam niyo po yung sagot ko, sabi ko, hindi ko po alam. Ang Diyos lang ang totoong nakakaalam. Kayo ba alam niyo kung ilan yung totoong Kristiyano sa atin? Ang hirap noon. Sabi niya, paano mo alam kung ilan yung totoong Kristiyano sa mga miyembro mo? Hindi ko po alam, sabi ko, ang Diyos lang ang makakagawa noon. Pero ang alam ko, ang lahat ng naging miyembro ay nagpahayag ng kanilang pananampalataya, ng kanilang pagtanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. At dahil sa pananampalatayang iyon, face value. Hindi ko naman po alam yung laman ng puso natin Pero naniniwala ako, sabi ko, 100% ng aking mga kapatid na kabahagi sa iglesia ay nagpahayag ng kanilang pananampalataya. Siyempre, play safe din ako sa aking sagot. Totoo naman, hindi ka pwedeng maging miyembro dito kung hindi ka nagpahayag ng pananampalataya. Pero ang tanong niya sa akin, ilan doon sa mga nagpahayag na yon ang palagay mong totoo? O yan na naman ang mahirap, hindi ko kayang magpalagay. Sabihin na nating 80-90%, I may be seriously overestimating it or underestimating it. Hindi ko alam kung lampas ang aking pagkaunawa o mas mababa doon sa dapat ng mga bilang. But one thing I know for sure is that not everybody in this room is Christian. Sobra ka naman, Pastor. Hindi po. Meron akong sapantaha. Meron akong pakiramdam. Ano ba yung term na meron akong kutob na hindi lahat tayo na kabilang sa listahan ng mga miyembro ay totoong Kristiyano. Kutob lang naman yon. And I may be wrong as always. I am just a human. How do you know if you are a Christian? I cannot answer that question. The only thing I know is that if you neglect this salvation and treat it lightly, it probably means that you have never been converted. Kung walang nakikitang bunga, yan ang sabi ng Panginoon, malamang kayo sa hindi ka totoong sanga.
Kaya lang, hindi ko pwedeng sabihin meron dito na hindi totoong sanga. Kasi ang nakikita ko, yung isang piraso lang. Yung isang eksena lang. Hindi ko nakita yung nakaraan at hindi ko nakikita yung hinaharap. Kaya napakahirap para sa akin. Bagamat nasabi ko na sa inyo, meron akong kutob, hindi lahat tayo na nandito ay totoong mga binago, binuhay, tinawag, niligtas at pinapaging banal ng Diyos. Kaya nga ang aking batayan, kung totoong ikaw ay naligtas, kung ikaw ay totoong binago at binigyan ng bagong buhay ng Diyos, naway makita ito. Hindi para makita ko, kung hindi para mapatunayan natin sa iba na ang Diyos na tumawag sa atin ay buhay, makapangyarihan at gumagawa sa ating mga buhay. Listen to the author of Hebrews. If you take this salvation so lightly, then most probably you have never been quickened or awakened from your spiritual death. Most likely. I am not in a position to judge anyone or anybody. Pero ito yung babala na sinasabi ng may akda. If you will neglect this great salvation, then who can escape this punishment? Who can escape hell? Yan ang sabi niya. Hindi mo maiiwasan yung parusang ito. This salvation is unprecedented. Wala pang nangyaring ganito bago tayo. It deserves our diligence, our energetic pursuit of it, certainly not neglect. Hindi siya kailangang pabayaan lang na total ligtas na ako. Kayong maniwala doon sa one save, always save na sinasabi lang. Yung one save, always save na yon ang magtutulak sa atin na lumalim pa yung ating commitment sa Panginoon. Hindi yung pagmamalaki na kahit na wala na akong gawin dyan, anyway, ligtas na ako. Hindi ko alam kung katwiran ng totoong Kristiyano yon. Ang sinasabi niya, kung talagang totoong Kristiyano ka, magpupursigi tayo. Magpupursigi tayo. I think the author of Hebrews has in mind what happened in the Old Testament where the people had their greatest moment of salvation in the Exodus. Remember, in Egypt, Israelites were prisoners. Sila'y mga alipin. Hindi lamang sila nakabilanggo, sila'y mga alipin. Pinapagawa sila ng mga tisa. Tama ba yun? Yung bricks. No. Ladrillo yata yung ibang tawag doon. Pinapagawa sila ng bricks, pero hindi naman sila binibigyan ng mga straw. Hindi sila binibigyan ng dayami. Tapos, ang sabi nila, yung kota nila, dadagdagan pa. Parang imposible na yung pinapagawa. So, anong mangyayari? Pinaparusahan sila. Inabuso sila ng bagong paraon. Hindi ito yung paraon sa panahon ni Jose. Bago na ito, hindi na nila naaalala si Joseph, hindi na naaalala ang ginawa ng Diyos sa pagliligtas sa Ehipto. And so what the people did, they cried, they groaned, they prayed. Makikita natin yan sa Exodus. Nung sobrang hirap na yung kanilang nararanasan, tumangis sila, sila'y dumaing at tumawag sa Diyos sa panalangin. At sabi ng Biblia, dininig ng Diyos ang kanilang pagdaing. Kung kaya nga't isinugo si Moises kay Paraon at sinabi, kailangan mong palayain ang aking bayan. Alam natin ng kwento, but to make this long story short, nung wala nang magawa si Paraon, hinayaan sila. Kaya lang hindi pa sila nakakalayo, pinahabol na. Kasi malaking kawalan sa kanya ang mga Israelita. Nung makarating sila ng Migdal, alam niyo yon, yung bago yung ilog ng mga tambo, dagat ng mga tambo, yung Red Sea. Sa kanilang harapan ay nandoon ang dagat na pula. Sa kanilang likuran ay nandoon ang mga mangangabayo ni Paraon.
Nagrereklamo na sila eh. Sabi nila, wala bang sementeryo doon sa Ehipto? Bakit dito mo kami hahayaang mamatay para malibing? Anong sinasabi nito? This route seemed to be hopeless. There was no escape. Walang makakatakas. But then a mighty wind blew and dried up the sea. Walang ano-ano'y biglang dumating ang malakas na hangin. Sa pelikula, parang na-vacuum eh. Parang merong glass wall na tumayo sa gilid, magkabila, para makalakad sila doon sa tuyong buhangin ng dagat na pula. Nakatakas ang Israel, pero ang mga karwahe at mga ngabayo ni Paraon, pagkatapos ng kalampas ng Israel ay bumalik ang tubig at nalunod silang lahat. That was a great salvation. These people experienced that great salvation. But no sooner were the Israelites rescued from this tyranny that they started complaining about food. Ganyan naman tayo lagi. Mga baptisong mga to. Sabi nila, walang breakfast. Punta pa naman ako dito, tapos walang breakfast. Pero may breakfast time, mamaya, no? Nagreklamo sila. They started complaining about the manna in the morning, manna in the noontime, manna in the evening. Ano sabi nila? Oh, we wish we're back in Egypt. Yes, we might have been slaves, but we have our leeks, our onions, our garlic. They would trade their freedom as if somebody in Chatudif, they want to be back and be imprisoned. Sabi nila, ikulong mo na lang kami doon sa Chatudif. Ang mga taong ito, pinalaya sila ng Diyos. Kaya nga ang author ng Hebrews, ang sabi niya, ang mga taong ito, ipinagwalang bahala ang kanilang kaligtasan. They have neglected this great salvation. Kaya anong nangyari? Alam nating lahat, wala isa man sa kanila, maliban kay Josue at kay, sino na yung isa? Caleb, si Gideon kakusana eh. Si Josue at saka kay Caleb, walang nakapasok sa lumang pangako. Ito yung sinasabi ng may akda ng Hebreyo, naranasan nilang dakilang kaligtasan and yet, pinarusahan sila ng Diyos. They were part of the group that exited, but not everybody entered the promised land. In fact, 2 lang sila. That is where we are right now. Sa panahong ito, ako'y naniniwala, nandito tayo sa kalagayang ito. Narinig natin ang salita ng Diyos. Nagtataka ako, bakit hindi nila binibigyang pagpapahalaga? Parang narinig dito, lalabas doon. Ewan ko. Para bang well, the messenger might be no good. Wala namang kakwenta-kwenta kasi yung mensahero. Pasalasalabin pa, hindi naman niya nababasa yung... But never mind the messenger. Listen to the message. It is not just good news. It is great news. It is the greatest of all possible news. It came not from the angels, but from Jesus Christ Himself. Ito yung sinasabi ng author ng Hebrews. Yes, yung katotohanan ng mga pananalitang ito nung una sa panahon ng bagong tipan at ng lumang tipan, kailangan ng patutuo, kailangan ng accompanying proof. Si Moses, nung siya'y mangusap, hindi ba paano ako paniniwalaan ni Paraon? Ang sabi niya, bitawan mo ang iyong tungkod at magiging ahas. Merong accompanying proof yan. Si Apostol Pablo, even Jesus. When he came, God vouched his messianic coming by these accompanying proofs. Inihula na yan sa lumang tipan na ang mga may sakit ay gagaling, ang mabuting balita ay maipapangaral sa mga dukha.
At yan ay ginawa lahat ng ating Panginoong Jesus. It was declared at first by the Lord, and it was attested to us by those who heard it. Sabi ng verse 4. Ito ay pinatunayan ng mga nakarinig, while God also bore witness by signs and wonders and various miracles and by gifts of the Holy Spirit. God doesn't ask you to believe in His gospel by taking a leap of faith into the darkness. Hindi ito paniniwala na parang nakapikit kang lulundag sa kadiliman, umaasang sasaluhin ka ng Panginoon. No, napakaliwanag ang sinasabi niya. Kung makikinig lang tayo, tinuturo niya sa atin, narito ang kaparusahan at walang makakatakas diyan malibang tanggapin mo ang pagliligtas na iniaalay ng ating Panginoong Jesus. Mapagkakatiwalaan ba yung sinasabing Jesus na yan? Hindi ba't si Nicodemo na isang Pariseo marunong sa kautusan? Anong sabi niya? Nakatitiyak po ako na kayo ay galing sa Diyos dahil kung hindi kayo galing sa Kanya, hindi nyo magagawa yung mga kamanghamanghang bagay na ito. Buti pa si Nicodemo, kahit na medyo takot at gabing dumating, pero dahil sa kanyang paniniwala sa katotohanan, hindi doon sa mga mabubuting gawa, hindi doon sa mga mahimalang gawa, because we do not try to prove the existence of God by miracles. Hindi natin totoo nga may Diyos. Minsan nalulungkot ako pag narinig ko yung mga kapatid, dahil nakatanggap ng pera, totoo nga, ang bait-bait ng Diyos. Wake up, brethren. Hindi ganoon sinusukat ang pagmamahal ng Diyos. Hindi gumaling tayo sa karamdaman, sinasabi natin, totoo nga, mahal ako ng Diyos. Higit pa dyan. The purpose of miracles is not to prove the existence of God. The purpose of miracles is to prove and attest to the truth of those declaring the gospel. Totoo yung naririnig mong ibanghelyo dahil ito'y pinatotohanan ng mga mahimalang gawa. Even the spiritual gifts given to those who are preaching the gospel, to those who are trying to teach and spread the good news of salvation. Kaya merong mahimalang gawa, hindi para patunayang totoo ang Diyos, kundi para patunayang yung mensaheng naririnig natin ay siyang totoong nanggaling sa Diyos. And so, I beseech you, brethren, I beg you to listen and pay attention, pay your closest attention to this message. Yes, ang kausap ng author ng Hebrews sa bahaging ito ay mga mananampalataya. At ako'y naniniwala, nararamdaman niya, hindi lahat sa kanila ay isinuko na ang buhay sa Panginoon. Kaya sinasabi niya, nakita mo na, naranasan mo na ang dakilang pagliligtas na ito. Bakit mo ipagwawalang bahala ang biyayang ito? Sinasabi ko sa iyo, sabi niya, walang makatatakas sa parusa ng Diyos kung patuloy kang lalakad ayon sa iyong sariling kaparaanan at sa iyong sariling diskarte. Isuko mo, lumuhod ka sa harapan ng Diyos. Isuko mo at isubmit ang iyong sarili sa kalooban ng Panginoon. Mga mananampalataya, ito ang katotohanan ng Ebanghelyo. Ito ang sinasabi niya sa atin. Lalo na tayo na umaangkin na naranasan natin ang dakilang pagliligtas ng Diyos. Kung ipagwawalang bahala natin ito, nuulit ko, walang makatatakas sa puot na darating. Ama, patuloy mo po kaming turuan. May mga bagay na ang dating sa amin ay masakit dahil nahirati na kami sa comfort ng
mga bagay, maraming pagpapala na masyado ng komportable ang aming kalagayan, kung kaya nga nakakalimutan namin na dahil lamang sa biyaya kaya nandito at na-enjoy namin ang maraming bagay na ito. Nagsimula po kami sa biyaya. Hayaan mong patuloy kaming lumakad at lumago sa biyaya mong ito. At naway hanggang sa iyong muling pagbabalik, matagpuan mo kaming malinis at puno ng kagalakang naglilingkod. Hindi dahil magagaling kami, kung hindi dahil nakikita namin na walang ibang paraan, walang makatatakas sa parusang darating, malibang bigyan namin ng pagpapahalaga ang ebanghelyo ng kaligtasan na ipinagkatiwala niyo po sa amin. Salamat po, O Diyos. Patuloy kang mangusap sa puso ng bawat isa. Patuloy kang magturo. Patuloy mong itama ang landas, ang bawat hakbang sa landas na inihanda mo po para sa amin na inyong mga anak. Lahat ng aming papurit pasalamat sa iyo namin ibinibigay. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen.